sa harap mismo ng altar ng pamilya. Doon sinabi ng biyenan kong babae habang nakapalibot ang buong pamilya. Ang lupa ay para lang sa panganay na may apo, para akong nawalan ng hininga. Sa harap pa mismo ng mga kamag-anak habang nakikinig ako, Inay, hindi ba't tama lang naman po iyon? Pagsang-ayon ng hipag ko. Kung iisipin ang pagpapatuloy ng lahi, may katuturan naman po talaga ang lupa. Kung may magmamana, tumango ang bayaw ko. Opo, Inay. Kung para sa kapakanan ng pamilya, iyon po ang nararapat. Ang asawa ko, nakayuko lang at walang imik. Anong sa tingin mo? Helena, direktang tanong sa akin ng biyenan ko. Lahat ng mata ay nakatuon sa akin. Dahan-dahan akong tumayo. Sasabog na ang dibdib ko, pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, napangiti ako. Magandang desisyon po iyan, Inay. Hindi ba? Mabutit na iintindihan mo, Helena. Opo, lubos ko pong nauunawaan. Tahimik akong ngumiti at naglakad papunta sa pinto. Helena, saan ka pupunta? Habol sa akin ng asawa ko, ngunit hindi ko siya nilingon. Uuwi na ako. Sa bahay namin, sabi ko, habang isinusuot ang aking sapatos. Mula ngayon, kayo na pong bahala sa lahat, kuya. Tutal kayo naman po ang may apo. Hindi nila alam. Hindi nila alam kung gaano ako kapreparado. Oras na para ipakita sa kanila ang mga pinaghandaan ko. Ang inyong pagsuporta ay makakatulong upang maibahagi pa ang maraming kwento. Ang kwento natin ngayon ay magsisimula na. Ako po si Helena Reyes, 37 taong gulang at kasalukuyang naninirahan kasama ang aking asawa sa isang subdibisyon sa Quezon City. Mas tamang sabihing, dati kaming nakatira doon. Malaki na kasi ang ipinagbago ng sitwasyon. Kaya ko ito ibinabahagi ngayon ay dahil naniniwala akong marami sa inyo ang nakaranas o kasalukuyang dumaraan sa katulad ng pinagdaanan ko. Ang bigat sa dibdib at hinanakit na nararamdaman sa loob ng pamilya, lalo na mula sa mga biyenan, ay naranasan ko rin ng lubos. Magsimula muna tayo sa pagpapakilala. Dati akong nagtatrabaho sa audit team ng Commission on Audit, COA. Dalubhasa ako sa pagsusuri ng mga dokumento, pag-trace ng mga record, at paghahanap ng mga nakatagong problema. Dahil sa aking pagiging metikuloso at kalmado, swak sa akin ang ganoong klaseng trabaho. Ang asawa kong si Marco, 8 taon na kaming magkakilala at 7 taon ng kasal. Siya ay finance manager sa isang local construction company sa Pasig. Dahil sa kanyang kabaitan at pagiging mahinahon, sa unang pagkikita pa lang namin, alam ko nang siya na. Bagamat malaki na ang ipinagbago niya ngayon. Ang problema ay ang kanyang pamilya. Ang biyenan kong babae ay isang aktibong miyembro ng kanilang parokya. Sa panlabas na anyo, mukha siyang relihiyosa at mapagmahal na ina. Ang biyenan ko namang lalaki ay tahimik at hindi pala salita. Ang bayaw ko ang siyang nagpapatakbo ng maliit na negosyo ng pamilya at ang hipag ko naman ay kilala bilang isang masunuring manugang sa kanyang biyenan. Mula pa noong bagong kasal kami, lagi akong kasama sa mga lakad ng aking mga biyenan. Mula sa paghahatid sa ospital, pag-aayos ng mga papeles hanggang sa mga transaksyon sa bangko. Dahil sa trabaho ko sa COA, inakala siguro nilang sanay ako sa mga ganoong bagay. Helena, ikaw na ang bahala dyan. Magaling ka naman dyan, di ba? Noong una, inakala kong normal lang iyon bilang isang manugang, ang alagaan ang mga biyenan at tumulong sa mga gawain ng pamilya. Iyon ang akala kong kahulugan ng pagiging pamilya at responsibilidad ng isang manugang. Pero habang lumilipas ang panahon, may napansin akong kakaiba. Dumadami ang mga dokumentong nakapangalan sa akin, mga papeles ng paggarantiya, medical consent forms at iba't ibang special power of attorney. Noong una, inakala kong simpleng mga papeles lang, pero kalaunan ay nalaman kong hindi pala. Lalo na nitong nakaraang taon, madalas nang pag-usapan ng mga biyenan ko ang tungkol sa lupa. Mayroon daw silang lupain malapit sa isang lugar na nakatakdang i-develop. Tumatas na daw ang presyo ng lupa ngayon. Kapag nagsimula na ang development,
makakatanggap tayo ng compensation. Sa tuwing naririnig ko ang mga usapang iyon, hindi ko maiwasang kabahan. Siguro dahil sa mga kasong nakita ko sa trabaho ko sa COA, mas naging sensitibo ako sa mga ganitong bagay. Pero pinapakalma ko ang sarili ko sa pag-iisip na pamilya ko naman sila. Hindi naman siguro ako lolokohin ng sarili kong pamilya, sabi ko sa sarili ko. Pero ang Pasko ng taong iyon ang nagpabago sa lahat. Umaga ng Pasko iyon, Disyembre 20, 2024. Hinding-hindi ko malilimutan ang petsang iyon. Nagkatipon ng mga kamag-anak sa sala ng bahay ng mga biyenan ko, mga tiyuhin, tiyahin, at mga pinsan. Siguro mga 10 tao kami. Masaya ang lahat. Ang mga bata ay nagmamano at humihingi ng aginaldo, habang ang mga matatanda ay nagbibigay ng kanilang mga pagbati. Isang tipikal na pagdiriwang ng Pasko sa Pilipinas. Ako naman, mula pa madaling araw, ay gising na para maghanda ng Noche Buena. Nagluto ako ng spaghetti, naghanda ng hamon, at nagprito ng lumpiang Shanghai. Tumulong din naman ang hipag ko, pero karamihan ay ako ang gumawa. Bilang bunso sa mga manugang, ang sarap talaga magluto ni Helena, puri ng mga kamag-anak. Sa tuwing naririnig ko iyon, masaya ako. Ganito pala ang pamilya, ganito pala ang Pasko. Sabi ko sa sarili. Pagkatapos ng tanghalian, habang naghahanda ako ng panghimagas, biglang nagsalita ng malakas ang biyenan kong babae. Maupo muna kayong lahat. May mahalaga akong sasabihin. Akala ko may magandang balita kaya naupo rin ako. Seryoso ang mukha ng biyenan ko. Tungkol ito sa lupa ng pamilya. Tungkol pala sa lupa. Naisip ko, siguro tungkol na naman sa development na madalas niyang banggitin. Sa darating na development, makakatanggap tayo ng malaking compensation at tataas din ang presyo ng lupa. Kaya napag-isipan ko, huminto sandali ang biyenan ko at tumingin sa akin. Ang tingin na yon. Bakit parang ang lamig? Ngayon ko lang napagtanto na dapat noon pa lang ay nakutuban ko na. Ang lupa ay ipapamana ko lang sa mga anak kong may apo. Biglang tumahimik ang buong sala. Nagtinginan ang mga kamag-anak. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niya o baka naman ayaw ko lang intindihin. Ang hipag ko ang unang nagsalita. Tama po kayo, inay. Dapat lang naunahin ang pamilyang may magpapatuloy ng ating lahi. Tumango rin ang bayaw ko. Susundin po namin ang gusto ninyo. Inay, tama po iyon. Doon ko lang naintindihan ang lahat. Wala kaming anak ng asawa ko. 7 taon na naming sinusubukan pero hindi pa kami pinalad. At sa ganitong paraan pa nila ipapamukha sa akin sa harap ng lahat. Nakaramdam ako ng matinding hiya, sama ng loob at galit. Pero ang mas masakit ay ang reaksyon ng asawa ko. Wala siyang sinabi. Pilit lang siyang ngumiti at tumango. Marco, anong masasabi mo? Tanong ng biyenan ko sa kanya. Lalo siyang nataranta. Kung ano po ang gusto ninyo, inay, iyon po ang tama. Parang gumuho ang mundo ko sa sandaling iyon. 7 taon kaming magkasama, pero ni isang salita ay hindi niya ako naipagtanggol. Naramdaman ng mga kamag-anak ang tensyon, kaya sinubukan nilang ibahin ang usapan, pero hindi ko na kayang manatili pa roon. Tahimik akong tumayo. Gusto kong umiyak, pero napangiti ako. Siguro dahil sa sobrang pagkadismaya. Kung ganoon po, mula ngayon, ang mga pamilyang may apo na po ang bahala sa lahat. Mas kalmado ang boses ko kaysa sa inaasahan, hindi nanginginig at walang bakas ng galit. Prangka kong sinabi, anong ibig mong sabihin, Helena? Tanong ng biyenan ko na may halong pagtataka. Hindi ko siya sinagot. Sa halip, sinabi ko, sa loob ng 7 taon, ako po ang nag-asikaso sa pagpapagamot ninyo, sa mga papeles at sa lahat ng iba pang bagay. Mula ngayon, ang mga pamilyang may apo na po ang gumawa niyan. Helena, hindi naman sa ganoon. Sinubukan akong pigilan ng hipag ko, pero desidido na ako. Sinabi niyo pong hindi ako pamilya, kaya hindi ko na rin gagawin ang mga gawain ng isang pamilya. Natigilan ang lahat sa sala. Hindi malaman ng mga kamag-anak ang gagawin at tila napipi ang biyenan ko. Umalis ako sa lugar na iyon. Tinanggal ko ang apron ko sa kusina, kinuha ang bag ko,
at naglakad papunta sa pinto. Helena, saan ka pupunta? Sumunod sa akin ang asawa ko, pero hindi ko siya nilingon. Uuwi na ako. Sa bahay natin. Ano ba? Bakit ka nagkakaganyan? Hindi naman siguro iyon ang ibig sabihin ni inay. Lalo akong nagalit sa sinabi ng asawa ko. Anong ibig sabihin? Pumayag ka, di ba? Sinabi mong tama si inay. Mula ngayon, ang anak na may apo na ang bahala sa lahat, sa pagpapagamot, sa mga papeles, sa bangko, isinuot ko ang sapatos ko at huling nagsalita. Sinabi niyo pong hindi ako pamilya, kaya hindi ko nagagawin ang mga gawain ng isang pamilya. At isinara ko ang pinto. May narinig akong sinasabi ng asawa ko sa likod ko, pero ayoko nang marinig. Habang nasa taxi pa uwi ng Quezon City, hindi ako umiyak. Sa halip, nag-isip ako. Tama ba ang ginawa ko? Masyado ba akong naging sensitibo? Pero pagdating ko sa bahay, hindi nagbago ang isip ko. Kung talagang itinuring nila akong pamilya, hindi sila magsasalita ng ganoon. Gabi na nang umuwi ang asawa ko. Malungkot ang kanyang mukha. Helena, sorry. Medyo masakit ang sinabi ni inay. Medyo masakit lang? Hindi naman siguro niya sinasadya. Nabigla lang din siya. Tiningnan ko ang asawa ko. Hindi ko alam kung nagmamaang-maangan lang siya o talagang hindi niya naiintindihan. Ano sa tingin mo? Itinuturing mo ba akong pamilya o isang manugang na hindi magkaanak? Hindi siya nakasagot. Ang kanyang pananahimik ang nagsilbing sagot. Mula noon, tuluyan ko nang tinalikuran ang mga responsibilidad ko sa pamilya ng asawa ko. Kapag tumatawag sila para magpasama sa ospital, hindi ako pumupunta. Kapag humihingi sila ng tulong sa pag-aayos ng mga papeles, tumatanggi ako. Noong una, inakala kong ilang araw lang ay maaayos din ang lahat. Inaasahan kong hihingi ng tawad ang biyenan ko o kaya naman ay ipagtatanggol ako ng asawa ko. Pero lumipas ang 2 linggo, walang sino man ang kumontak sa akin, tila pinalalabas pa nilang ako ang nagtatampo. Pero eksaktong 2 linggo ang lumipas, nagsimula ang lahat, Pebrero 10, linggo. Isang ordinaryong gabi, late na uuwi ang asawa ko dahil sa trabaho, kaya mag-isa akong naghahapunan. Biglang tumunog ang cellphone ko. Isang hindi kilalang numero. Hello? Si Mrs. Helena Reyes po ba ito? Mula po ito sa admitting section ng Street Lux Medical Center. Ospital. Kinabahan ako. Opo, ako nga po. Bakit po? Tumawag po kami tungkol sa pasyenteng si Mr. Teodoro Reyes, kung saan kayo po ang nakarehistrong guardian. Kailangan po ng pirma ninyo para sa consent to operate. Hindi ko maintindihan, kailan pa na ospital ang biyenan kong lalaki. Pasensya na po. Kailan po ako nairehistro bilang guardian at para saan po ang operasyon? Nakalagay po dito, noong Enero 26 po kayo nairehistro. Emergency operation po ito, kaya kailangan na pong pumunta ng isang kapamilya. Enero 26, araw ng Pasko. Ang araw na umalis ako sa bahay ng mga biyenan ko. Pasensya na po. Kailangan ko munang i-verify kung ako nga po ang guardian. Pakitawagan na lang po ang ibang miyembro ng pamilya. Pagkababa ko ng telepono, may tumawag na namang ibang numero. Si Mrs. Helena Reyes po ba? Mula po ito sa Credit Management Department ng BDO. Bangko naman ngayon. Ako nga po. Bakit po? Tumawag po kami para i-verify ang isang co-makers application na isinumite sa pangalan ninyo. Co-makers application? Kailan po ako nag-apply niyan? Na-receive po namin noong Enero 31. Medyo malaki po ang halaga, kaya kailangan po namin ng personal na kumpirmasyon. Enero 31, 1 linggo, pagkatapos ng Pasko. Hindi man lang ako pumunta sa bahay ng mga biyenan ko. Paano ako nakapag-apply niyan? Pasensya na po, pero hindi po ako personal na pumirma diyan. I-verify ko po muna at tatawag ako ulit. Pagkababa ko ng telepono, may isa pang tumawag. Isang lending company naman ngayon, si Mrs. Helena Reyes po ba, nagarantor ni Mr. Antonio Reyes. Nataranta na ako. Ano ba ang nangyayari? Biglang tumunog ang landline namin. Ang biyenan kong babae, Helena.
Inatake sa puso ang papa mo. Umiiyak ang kanyang boses. Inay, ano pong, nasa emergency room kami. Hindi ko kaya nang mag-isa. Kailangan siyang operahan. Helena, hindi ka ba pupunta? Sa sandaling iyon, may naramdaman akong kakaiba. Nandoon naman ang bayaw at hipag ko. Bakit ako ang tinatawagan nila? Nariyan naman po sila kuya at ate, di ba? Nasa business trip ang kuya mo at kailangan bantayan ni Angela ang mga bata. Helena, kailangan mong pumunta. Pero, inay, hindi po ba sinabi ninyong hindi ako pamilya? Ang pamilyang walang apo ay hindi pamilya. Helena, ngayon pa ba tayo mag-uusap ng ganyan? Nasa panganib ang papa mo. May halong galit na ang kanyang boses. Pero nagdududa ako. Kung talagang emergency, dapat ang bayaw ko ang tinawagan. Inay, tawagan niyo po muna si kuya. Sinabi niyo pong hindi ako pamilya. Helena, ganyan ka na ba talaga? Ibinaba ko ang telepono. Pero hindi ako mapakali. Paano kung talagang nasa panganib ang biyenan ko? Pagkaraan ng 30 minuto, dumating ang asawa ko. Seryoso ang mukha niya. Helena, inatake daw sa puso si Papa. Alam ko. Tumawag si inay. Tara na, pumunta na tayo. Nasa emergency room daw sila. Mauna ka na. Hindi ako sasama. Nagulat siya sa sinabi ko. Ano? Inatake sa puso si Papa. Tapos hindi ka sasama? Sinabi ni inay na hindi ako pamilya. Bakit kailangang pumunta ng hindi pamilya? Helena, ngayon mo pa ba iisipin iyan? Pumunta muna tayo kahit ngayon lang. Lalo akong nagalit sa sinabi niya. Kahit ngayon lang? Ibig sabihin, kapag tapos na ang lahat, hindi na ulit ako magiging pamilya? Hindi siya nakasagot. Biglang tumunog ang cellphone niya. Ang bayaw niya. Kuya? Opo. Sige po. Okay po. Pagkatapos ng tawag, lalong sumimangot ang asawa ko. Anong sabi ni kuya? Galit si kuya. Tao pa ba daw ako? May sakit si Papa. Bakit daw hindi ako pumupunta? Galit si kuya? Samantalang dati, wala siyang pakialam. At bakit hindi siya pumupunta? Nasa business trip daw siya. Kung inatake ang tatay niya, hindi ba dapat i-cancel niya ang business trip niya? Importante daw kasi. May mas importante pa ba kaysa sa tatay niya? Hindi na naman siya nakasagot. Biglang may tumawag na naman. Ang hipag niya ngayon. Helena, ano bang ginagawa mo? Malamig ang kanyang boses. Ate, kumusta po? Anong kumusta? Inatake sa puso si Papa, bakit wala ka sa ospital? Pwede namang si kuya ang pumunta, di ba? Nasa business trip nga si kuya. Hindi ako makaalis dahil sa mga bata, kaya dapat ikaw ang pumunta. Hindi rin po kayo pupunta? Sino po ang dapat pumunta? Ate, sinabi po ni inay na hindi ako pamilya. Ang pamilyang walang apo. Helena, ngayon mo pa ba iisipin iyan? Paano mo nagagawa iyan? Ibinaba ko ang telepono. Galit na ako. Hindi na nga nila ako itinuring na pamilya. Tapos kapag kailangan nila ako, tatawagan nila ako. Pero patuloy ang mga tawag. Mula sa ospital, sa bangko, at sa kung saan-saan pa. Lahat dahil sa mga dokumentong nakapangalan sa akin. Ang nakapagtataka, lahat ng petsa sa mga dokumento ay mga araw na hindi ako pumunta sa bahay ng mga biyenan ko. Ang pagpaparehistro bilang guardian, ang co-maker's application, ang power of attorney. Hindi ako ang personal na pumirma sa mga iyon. Noon ko naintindihan. Hindi ito isang simpleng emergency. Nagtatrabaho ako sa audit team. Hindi ko palalampasin ang mga ganitong pattern. Mayroong gumagamit ng pangalan ko para sa isang masamang balak. Lampas 10:00 na ng gabi nang tumigil ang mga tawag. Mag-isang pumunta sa ospital ang asawa ko at ako naman ay naiwan sa bahay para mag-isip. Bakit ngayon pa? Bakit pagkatapos kong magtakda ng hangganan sa kanila? At bakit lahat ng dokumento ay nakapangalan sa akin? Kinabukasan, umuwi ang asawa ko na pagod na pagod. Kumusta si Papa? Salamat sa Diyos, hindi naman daw kailangan ng malaking operasyon. Pero, galit na galit si inay. Bakit daw hindi ka pumunta? Paano daw nagagawa ng isang manugang iyon? Iyon na naman.
Manugang na naman. Kung hihingi siya ng tawad sa sinabi niyang hindi ako pamilya, di sana natapos na ito. Helena, hindi marunong humingi ng tawad si inay. Ikaw na lang ang umintindi. Umintindi? Ako na naman ang kailangang umintindi. Kasalanan niya. Kaya dapat siyang humingi ng tawad. Bumuntong hininga ang asawa ko. Sige, ako na muna ang pupunta sa ospital. Magpahinga ka na lang muna. Pansamantala. Na naman. Pero desidido na ako. Sa pagkakataong ito, hindi ako susuko. Aalamin ko kung ano talaga ang nangyayari. Kaya kinahapunan, ginamit ko ang mga natutunan ko sa audit team, ang pag-trace ng mga record. Una, tumawag ako sa ospital para alamin kung kailan at paano ako nairehistro bilang guardian. Pagkatapos, sinubukan kong pumunta sa bangko para i-verify ang co-maker's application. Pero ang sagot ng bangko ang lalong nagpagulat sa akin. Ang dokumento po ay na-receive na namin, pero nang ikumpara po namin sa pirma ninyo, may kaunting duda po kami. Pwede po ba kayong personal na pumunta para ma-verify? Personal na pumunta? Ibig sabihin, hindi nga ako ang pumirma doon. Noon ako nakumpirma. Mayroong gumagamit ng pangalan ko para sa isang masamang balak at sigurado akong may kinalaman dito ang pamilya ng asawa ko. Gabi na nang maligo ang asawa ko. Binuksan ko ang laptop niya, isang ugali na natutunan ko sa audit team. Kapag may kahina-hinala, siguradong may ebidensya. Hindi marunong mag-ayos ng files ang asawa ko, kaya madali kong nahanap. Mayroong ilang folder na may pangalang new folder sa desktop. Binuksan ko ang pinakabagong folder at tama ang hinala ko. May isang folder na may pangalang bypass road, mukhang tungkol sa development. Pagbukas ko ng folder, laking gulat ko. Isang Excel file na may listahan ng mga titulo ng lupa, isang schedule ng mga utang, at mga scanned copy ng Special Power of Attorney. Binuksan ko ang Special Power of Attorney at nakita ko ang pangalan ko. Medyo hawig sa pirma ko, pero halatang peke. Ang mas nakakagulat ay ang mga petsa. Pebrero 11, Pebrero 11, Pebrero 11. Lahat ay mga araw na hindi ako pumunta sa bahay ng mga biyenan ko. Habang tinitingnan ko ang mga files, may nakita rin akong mga dokumento ng utang. Nakalagay ang pangalan ko bilang co-maker at napakalaki ng halaga. Biglang may narinig akong papalabas na sa banyo. Mabilis kong kinunan ng picture ang mga files at ipinadala sa cellphone ko. Anong ginagawa mo? Tanong ng asawa ko sa likod ko. Mabilis kong binuksan ang ibang folder. Wala. Nag-internet lang. Parang bumabagal yata ang laptop natin. Mukhang hindi naman siya naghinala. Pero gulong-gulo ang isip ko. Hindi ako makapaniwalang sangkot ang asawa ko sa ganitong bagay. Kinabukasan, pagkaalis ng asawa ko, umupo ako at sinuring mabuti ang mga na-capture kong files. Sa mga dokumento ng lupa, mas marami pa pala silang pag-aari kaysa sa inaakala ko at lahat ay malapit sa development area. Ang problema ay ang mga utang. Maraming utang na ginamit na collateral ang mga lupa at lahat ay ako ang co-maker. Pero wala akong natatandaang pumirma ng kahit anong co-maker's application. Habang tinitingnan kong mabuti, napansin kong ang mga petsa ng pagpirma ko bilang co-maker ay mga araw na isinasama ko ang mga biyenan ko sa ospital. Noon ko naintindihan. Habang naghihintay ako sa ospital o kapag inuutusan nila akong mag-ayos ng mga papeles, doon nila ginamit ang selyo o pineke ang pirma ko. Galit na galit ako. 7 taon akong nagtiwala sa kanila, pero ganito lang pala ang gagawin nila sa akin. Pero mas nagalit ako sa asawa ko. Kung nasa laptop niya ang lahat ng files na ito, ibig sabihin ay alam niya ang lahat. Gabi na nang umuwi ang asawa ko. Agad ko siyang tinanong, "Mahal, ano yung bypass road folder?" Biglang namutla ang mukha niya. "Anong folder?" "Yung folder sa laptop. May mga special power of attorney doon na nakapangalan sa akin." Hindi siya makapagsalita. Sa reaksyon niya pa lang, alam ko na. Alam niya talaga. "Mahal, kailan pa ito? Kailan niyo pa binalak na gamitin ako?" Yumuko siya. "Helena, hindi ko naman ginusto ito.
Inutos ni kuya. Si kuya na naman. Inutos ni kuya? Kaya sumunod ka na lang, walang sariling isip? Hindi naman sa ganoon. Para naman sa pamilya. Pamilya? Hindi nyo nga ako itinuring na pamilya, pero gagamitin nyo ako para sa kapakanan ng pamilya? Naiinis na ang asawa ko. Helena, wag mo nang masyadong palakihin. Makikinabang din naman tayo dito. Makikinabang? Paano ako makikinabang? Sa pagiging co-maker, hindi siya makasagot. Ipinakita ko sa kanya ang mga na-capture kong files. Ano ito? Ang daming special power of attorney na nakapangalan sa akin. Kailan ko ginawa ang mga ito? Formality lang naman iyan. Formality? Formality lang ang pagiging co-maker? Hindi na siya makapagdahilan. Sa sandaling iyon, sobra akong nadismaya. 7 taon kaming magkasama, pero ganito lang pala ang tingin niya sa akin. Pareho lang pala kayo ni inay. Anong ibig mong sabihin? Hindi niyo ako itinuring na pamilya. Isang taong puwede niyo lang gamitin. Helena, hindi naman sa ganoon. Kung hindi, ano? Normal lang ba sa isang pamilya ang gumawa ng ganitong bagay nang walang paalam? Hindi siya makatingin sa akin. Ayoko nang makipag-usap pa. Sa halip, nagdesisyon ako. Kailangan kong ayusin ito ng mag-isa. Kinabukasan, pumunta ako sa bangko para personal na i-verify ang co-maker's application. Ipinakita sa akin ng staff ng bangko ang dokumento at tama nga, hindi ko iyon pirma. Kapareho ng itsura pero iba sa karaniwan kong pirma. Hindi po ito ang pirma ko. Ganoon po ba? Kung ganoon, kailangan po nating i-verify ang pirma. Dala niyo po ba ang inyong ID at selyo? Inabot ko ang aking ID at selyo. Pagkatapos i-verify ng staff, tumango siya. Iba nga po. Sa kasong ito, posibleng peke po ito, kaya kailangan naming imbestigahan. Imbestigahan? Opo. Kailangan naming alamin kung sino ang nagdala ng dokumentong ito at paano ito na-process. Gumaan ang loob ko sa sinabi niya. Mukhang tutulungan ako ng bangko. Pero pag uwi ko at nakita ko ang asawa ko, bumalik ang bigat sa dibdib ko. Habang sabay kaming naghahapunan, walang nagsasalita. Mukhang nahihiya ang asawa ko kaya hindi siya nagsasalita at ako naman ay hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Biglang tumunog ang cellphone niya. Ang bayaw niya. Kuya? Opo? Ganoon po ba? Sige po. Pagkatapos ng tawag, lalong sumimangot ang asawa ko. Anong sabi ni kuya? Tumawag daw ang bangko. May problema daw sa mga papeles. Tama nga ang hinala ko. Alam din ni kuya. Tapos, gusto niyang pumunta tayo sa bangko bukas. Kasama ka daw. Kasama ako. Oo. Para ayusin daw ang problema. Napangiti ako. Ngayon pa nila aayusin ang problema? Sige, pupunta ako. Pero may mga sasabihin din ako. Natakot ang asawa ko. Helena, wag mo nang palakihin. Puwede namang ayusin ito sa pamilya lang. Pamilya? Na naman. Hindi ba sinabi niyong hindi ako pamilya? Ang pamilyang walang apo ay hindi pamilya. Helena, bukas sa bangko, natin ayusin lahat. Kung sino ang may kasalanan at kung sino ang dapat managot. Gabi na pero hindi ako makatulog. Parang nasayang ang 7 taon. Pero kasabay noon, nagkaroon ako ng determinasyon. Hindi na ako papayag na tapak-tapakan lang. Gagamitin ko ang lahat ng kakayahan ko para ilabas ang katotohanan. May isang bagay akong natutunan sa audit team. Kapag may sapat na ebidensya, kahit sino ay kailangang managot. At sa pagkakataong ito, hawak ko ang ebidensya. Kinabukasan, dapat ay sabay kaming pupunta sa bangko ng asawa ko pero may mas malaking nangyari. Habang nag-aayos siya para pumasok sa trabaho, sunod-sunod ang tunog ng cellphone niya. Mga kamag-anak namin. Mahal, sagutin mo na ang tawag. Sinagot niya ang tawag at habang tumatagal ay lalong sumisimangot. Opo. Sige po, gagawin ko po. Anong nangyari? Si Tio. Nagkakagulo daw sa group chat. Group chat? Matagal na akong umalis doon. Anong group chat? Group chat ng mga kamag-anak. Nag-post daw si inay ng picture
Ipinakita sa akin ng asawa ko ang cellphone niya. Nasa screen ang picture ng biyenan kong umiiyak sa tabi ng kama sa ospital at sa ilalim noon ay may caption na, "Pinabayaan ni Helena ang kanyang biyenan." Paano ito nagagawa ng isang manugang? Hindi ko na kaya. Ang mga komento ay nakakainis. Ganyan na ba talaga ang mga manugang ngayon? Ganyan ba talaga ang ugali ni Helena? Hindi ako makapaniwala. Pagkatapos niya akong itakwil bilang pamilya, ganito pa ang gagawin niya sa akin. Mahal, ano ito? Galit na galit yata si inay. Bakit siya magagalit? Sinabi niyang ang mga pamilyang may apo na ang bahala. Nahihiya ang asawa ko. Biglang tumunog ang cellphone ko. Isang hindi kilalang numero, pero isa sa mga kamag-anak namin. Helena, ano bang ginagawa mo? Si Tia. Tia, kumusta po? Anong kumusta? May sakit ang biyenan mo, bakit wala ka sa ospital? Tia, may mga dahilan po. Anong dahilan ang mas importante pa sa biyenan mo? Ganyan ba ang isang manugang? Manugang na naman. Tia, sinabi po ng biyenan ko na hindi ako pamilya. Ang pamilyang walang apo. Iyon ba talaga ang ibig niyang sabihin? Ang sama mo pala. Masama? Wala naman akong ginagawang masama. Ibinaba ko ang telepono pero may tumawag na namang ibang kamag-anak. Ngayon naman, kaibigan ng asawa ko. Pare, kawawa ka naman. Ganyan pala ang asawa mo, mahirap talaga sa isang lalaki iyan. Ano ba ang sinasabi nila? Lalo akong nagagalit. Pero ang mas nakakagulat ay tumawag din ang dati kong boss sa trabaho. Si Miss Helena Reyes po ba ito? Mula po ito sa audit team, si Sir Ramil po ito. Sir, kumusta po? Helena, tumawag ang bangko. May problema daw sa isang co-makers application. Kailangan daw nilang i-verify. May problema ka ba? Pati sa trabaho ko, umabot na? Sir, mayroon po akong dapat ipaliwanag. Magkita na lang tayo para mag-usap. Puwede ka ba mamayang hapon? Pagkababa ko ng telepono, sobra na ang bigat sa dibdib ko. Anong kasalanan ko para gawin nila akong masamang tao? Biglang may tumawag na naman. Ang bayaw ko ngayon. Helena, ano bang ginagawa mo? Galit ang kanyang boses. Kuya, kumusta po? Anong kumusta? Nasa ospital si Papa. Paano mo ito nagagawa bilang isang manugang? Kuya, si Inay. Anong si Inay? Mali ba ang sinabi ni Inay? Wala ka namang apo, anong pakinabang mo sa pamilya? Hindi ako makapaniwala. Dahil lang wala akong anak, pwede na nila akong ganituhin. Pero bakit ang daming dokumentong nakapangalan sa akin? Anong dokumento? Co-makers application, special power of attorney, medical consent forms. Kailan ko ginawa ang mga iyan? Natahimik sandali ang bayaw ko. Pamilya ka naman. Kaya natural lang iyon. Pamilya? Hindi ba sinabi niyong hindi ako pamilya? Helena, nagdadahilan ka lang ba? Natural lang sa pamilya ang magtulungan. Bakit ako lang ang kailangang tumulong? Bakit hindi tumutulong si ate? May mga anak si Angela. Ikaw, wala ka namang anak. Bakit ka busy? Anak na naman. Talagang sa pamilyang ito, kung wala kang anak, hindi ka tao. Kuya, hindi na ako makikialam sa mga gawain ng pamilya nyo. At lahat ng dokumentong nakapangalan sa akin, ipakancel ko. Ano? Nababaliw ka na ba? Paano si Papa? Ang mga anak na may apo ang bahala. Iyon ang sinabi ni Inay. Helena, ganyan ka na ba talaga? Baka gusto mong mademanda. Mademanda? Bakit naman ako madedemanda? Puwede kong sabihing ninakaw mo ang pera kaya inatake sa puso si Papa. Hindi ako makapaniwala. Kailan ako nagnakaw? Kuya, wag po kayong magsalita ng ganyan. Wala akong ginagawang ganyan. May ebidensya ako. May malaking perang gumalaw sa account na nakapangalan sa iyo. May gumalaw na pera sa account na nakapangalan sa akin. Wala akong alam doon. Ibinaba ko ang telepono. Natulala ako. Hanggang saan nila ako dadalhin. Biglang hinawakan ng asawa ko ang balikat ko. Helena, huwag ka nang masyadong ma-stress. Kakausapin ko si Kuya. Kakausapin mo si Kuya? Ngayon lang? Oo. Medyo sumusobra na yata siya. Ibig sabihin, dati hindi pa siya sumusobra, hindi siya makasagot.
Sobra na akong nawawalan ng pag-asa. Pati ang asawa ko, sa pamilya niya pa rin kumakampi. Mahal, sa tingin mo, ano ang kasalanan ko? Hindi naman sa kasalanan. Medyo naging sensitibo ka lang. Sensitibo? Ang paggamit sa pangalan ko para sa kung ano-anong dokumento ay sensitibong bagay lang? Kung ganoon, ano ang gagawin mo? Sa akin ka ba kakampi? O kay inay? Nag-isip siya. Sa reaksyon niya pa lang, alam ko na ang sagot. Helena, kailangan ba talagang pumili? Pamilya naman tayo. Pamilya. Na naman. Kinahapunan, mag-isa akong pumunta sa bangko. Dapat ay kasama ko ang asawa ko, pero hindi ko na siya mapagkakatiwalaan. Sa bangko, nalaman kong maraming ang account na nakapangalan sa akin at mayroong malalaking perang gumagalaw sa mga iyon. Kailan po ginawa ang mga account na ito? Mula po last year hanggang ngayong taon, lahat po ay personal ninyong ginawa. Wala akong natatandaang gumawa ng mga account na iyon. Siguradong may gumamit ng pangalan ko. Posible po bang gumawa ng account gamit ang peking ID o special power of attorney? Kung may special power of attorney at selyo po, posible. Noon ako nakumpirma. Ginamit ng pamilya ng asawa ko ang selyo ko para gumawa ng mga account na ito. Umuwi ako at hinintay ang asawa ko. Sa pagkakataong ito, tatapusin ko na talaga ang lahat. Pagdating niya, ipinakita ko sa kanya ang mga dokumentong nakuha ko sa bangko. Ano ito? Ano iyan? Mga account na nakapangalan sa akin. Wala akong ginawang account. Sino kaya ang gumawa nito? Namutla ang asawa ko. Ako. Ikaw? Bakit? Inutos ni kuya. Kailangan daw. Si kuya na naman. Kung ganoon, kasabwat ka. Hindi naman sa kasabwat. Hindi naman sa ganoon. Kung hindi, ano? Normal lang ba na gumawa ng account sa pangalan ng iba nang walang paalam? Yumuko siya. Noon ako nakumpirma. Hindi ko na kayang makasama pa ang mga taong ito. Mga kaibigan, hanggang dito, ano ang nararamdaman ninyo? Nakakainis at nakakagalit, di ba? Kahit na sinabihan na si Helena na hindi siya pamilya, siya pa rin ang ginagawang masama. Pati ang asawa niya ay sa pamilya niya kumakampi. Pero hindi sumuko si Helena. Ginamit niya ang kanyang karanasan sa audit team para unti-unting mangalap ng ebidensya. Pakinggan natin kung paano niya binago ang lahat. Gabi na at sobra akong umiyak. Parang nasayang ang 7 taon, pero walang magbabago kung iiyak lang ako. Mas mabuting ayusin ko na lang at tapusin, kaya kinabukasan, pumunta ako sa ospital, hindi para dalawin ang biyenan ko, kundi para magpaalam at tuluyan ng tumalikod. Kahit na masama akong manugang sa paningin nila, may pinagsamahan pa rin kami. Pagdating ko sa ospital, nakita ko ang biyenan kong babae at ang hipag ko na nag-uusap sa koridor. Umiwas ako at dumiretso sa kwarto ng biyenan ko. Mag-isa lang siya. Mas payat siya kaysa dati. Papa, kumusta po? Nagulat siya nang makita ako. Helena, dumating ka. Opo. Nagpaalam lang po. Hinawakan niya ang kamay ko. Malamig. Helena, patawarin mo ako. Nagulat ako sa bigla niyang paghingi ng tawad. Papa, bakit po kayo humihingi ng tawad? Alam ko ang lahat. Alam ko kung gaano ka nasasaktan. Mukhang may alam ang biyenan ko. Papa, ano po ang ibig niyong sabihin? Lumingon siya sa paligid at may kinuha sa ilalim ng kama. Isang sobre, tingnan mo ito. Pagbukas ko ng sobre, laking gulat ko. Nasa loob ang mga original na special power of attorney. Hindi ko pirma, kundi peking pirma. Mayroon ding isang note, sulat kamay ng bayaw ko. Account sa pangalan ni Helena, nagawa na. Ituloy ang utang. Kapag nakuha ang compensation, ilipat ang pangalan. Isang detalyadong plano. Papa, ito. Gawa iyan ni Antonio. Wala akong alam. Nang malaman ko, sobra akong nagalit. Umiyak ang biyenan ko. Kaya nagkunwari akong inatake sa puso para magkaroon ng oras. Para malaman mo, nagkunwari lang pala siyang inatake. Pero bakit hindi niyo po agad sinabi? Kailangan ko ng ebidensya. At masyadong sangkot ang nanay mo,
Pati pala ang biyenan kong babae ay alam din. Nasa sobre pa ang maraming dokumento, record ng paggamit ng selyo, bank statements at minutes ng meeting tungkol sa development. Gawing garantor si Helena para mabawasan ang risk. Kapag nagkaproblema, isisi kay Helena. Wala namang anak, kaya puwede nang itakwil. Ganoon pala ang plano nila. Gawin akong pain. Papa, dadalhin ko po ang mga dokumentong ito at aayusin ko po ang buhay ko para hindi na ako maging hadlang sa inyo. Hinawakan ng mahigpit ng biyenan ko ang kamay ko. Helena, patawarin mo kami. Hindi ka namin itinuring na tunay na pamilya. Sa sandaling iyon, naiyak ako. Sa lahat ng nangyari, siya lang ang humingi ng tawad sa akin. Papa, okay lang po. Maaayos ko na po ito. Paglabas ko ng ospital, nasalubong ko ang isang staff ng admitting section. Madalas ko siyang nakikita noong na-ospital ang biyenan ko dati. Hi, Miss Helena. Long time no see. Hello, Miss Jean. Si Miss Jean ay nasa mid-40s, isang metikulosong at mabait na babae. Maganda ang impression ko sa kanya dati pa. Miss Helena, pwede po ba tayong mag-usap sandali? May gusto lang po akong itanong. Sige po, ano po iyon? Dinala ako ni Miss Jean sa opisina niya. Kasi po, nitong mga nakaraang araw, may kakaiba po akong napapansin. Paulit-ulit po ang pagpapalit ng guardian at medyo kahina-hinala po ang pirma. Kakaiba ang pirma? Opo. Pirma niyo daw po. Pero iba sa nakita ko dati. Ipinakita sa akin ni Miss Jean ang computer screen. May listahan ng mga pagpapalit ng guardian at ang daming beses na ginamit ang pangalan ko, pero wala akong ginawang ganoong request. Natatandaan niyo po ba kung sino ang nagdala nito? Karaniwan po pamilya, pero nitong huli, ang anak niyo pong lalaki ang madalas magdala, anak na lalaki. Ang bayaw ko. May CCTV po ba kayo? Mayroon po, bakit po? Kasi po, mukhang may gumagamit ng pangalan ko nang walang paalam. Seryoso ang mukha ni Miss Jean. Kung ganoon, posibleng peke po iyan. Kailangan pong imbestigahan. Matutulungan niyo po ba akong mag-imbestiga? Siyempre naman po. Tungkulin din po naming protektahan ang karapatan ng pamilya ng pasyente. Naging isang malaking tulong sa akin si Miss Jean. Ang mga record ng pagpapalit ng guardian, mga log ng pirma, at pati na ang CCTV footage, lahat ay tinulungan niya akong makuha. Sa video, kitang-kita na ang bayaw ko ang nag-iisang nag-submit ng mga dokumento. Sa mga araw na hindi man lang ako pumunta sa ospital, sapat na po sigurong ebidensya ito. Kinopya ni Miss Jean ang lahat ng records at ibinigay sa akin. Miss Helena, kapag may ganito na namang nangyari, tawagan niyo lang po ako. Tutulungan ko po kayo. Nagpapasalamat ako sa kanya. Sa gitna ng lahat ng ito, mayroon pa ring taong tumutulong sa akin. Pag-uwi ko, pinagsama-sama ko ang mga dokumentong galing sa biyenan ko at kay Miss Jean. Nakakagulat. Ganoon pala kasistematiko ang ginawa ng pamilya ng asawa ko. Utang, pagbubukas ng account, pagpaparehistro, bilang guardian, special power of attorney. Lahat ay planado, at ang pinakamasaklap ay ang kanilang final goal. Pagkatapos makuha ang compensation, lahat ng utang at problema ay ipapasa sa akin at sila naman ay magiging malinis. Ang note na wala namang anak, kaya pwede nang itakwil ang nagpatunay sa lahat. Nanginig ako sa galit. Pero kasabay noon, nagkaroon ako ng kumpiyansa. Hawak ko na ang ebidensya. Gabi na nang umuwi ang asawa ko. Inilatag ko lahat ng dokumento sa mesa. Ano ito? Ang ginawa ng pamilya mo sa akin. Namutla ang asawa ko nang makita ang mga dokumento. Saan mo nakuha iyan? Ang mahalaga ay hindi kung saan ko nakuha, kundi kung totoo ba ito. Hindi siya makapagsalita. Mahal, sabihin mo na ang totoo. Alam mo ito mula pa sa simula, di ba? Hindi naman sa alam ko. Alam mo nga, hindi na ako nagulat. Inaasahan ko na. Helena, sorry. Masyadong mapilit si kuya. Sorry lang ba ang katapat nito? Ginawa niyo akong kriminal. Hindi naman sa ganoon. Aayusin din naman daw niya pagkatapos. Aayusin? Kailan?
Pagkatapos niyong ipasa sa akin ang lahat, hindi na siya makapagdahilan. Noon ako nagdesisyon. Mahal, bukas, pupunta tayo sa bahay nila at aayusin natin ang lahat. Helena, huwag mo nang palakihin. Kayo ang nagpalaki nito. Ako, aayusin ko lang. Gabi na at inayos ko lahat ng dokumento tulad ng ginagawa ko sa audit team. Ayon sa oras, ayon sa kaso, ayon sa ebidensya. Handa na ako. Handa na akong lumaban. Kinabukasan, sinadya kong magsuot ng business attire, hindi ang karaniwan kong damit. Ang damit na isinusuot ko noong nagtatrabaho pa ako sa audit team. Gusto kong baguhin ang pananaw ko. Hindi na ako isang aping manugang, kundi isang auditor na naghahanap ng katotohanan. Una, pumunta ako sa bangko. Dala ko ang mga inayos kong dokumento. Kung titingnan niyo po ang mga dokumentong ito, marami pong peking pirma. Sinuring mabuti ng staff ng bangko ang mga dokumento. Iba nga po ang pirma. At sa mga petsang ito, hindi po kayo pumunta sa bangko. Opo, pwede niyo pong i-check sa CCTV. Kung ganoon, malinaw po itong pamemeke. Magsasampa po ba kayo ng kaso? Noon ko lang naintindihan. Hindi ito simpleng away pamilya, kundi isang krimen. Gusto ko pong ipakancel lahat ng co-makers application at ipasara ang lahat ng account na nakapangalan sa akin. Opo, tutulungan po namin kayo. Mas mabuti po kung magsasampa rin kayo ng reklamo. Inabot ng 3 oras ang pag-process sa bangko. Sa loob ng mga oras na iyon, sunod-sunod ang tawag mula sa pamilya ng asawa ko pero hindi ko sinagot ang susunod na hakbang. Pumunta sa City Hall para mag-file ng reklamo tungkol sa development. Sa City Hall, nalaman ko ang isang nakakagulat na katotohanan. Mas marami pa palang lupa ang nakapangalan sa pamilya ng asawa ko at napakalaki ng halaga ng compensation na matatanggap nila. Pero sa lahat ng dokumento, ako ang nakalagay na guarantor o co-maker. Kakaiba po ito. Iba-iba po ang petsa ng pag-submit ng mga dokumento, pero medyo iba-iba po ang pirma, pati ang empleyado ng gobyerno ay nagtaka. May mga dokumento po ba dyan na hindi ninyo personal na pinirmahan? Opo, karamihan po ay ginawa ng wala akong kaalam-alam. Kung ganoon, kailangan din po itong imbestigahan. Mas mabuti po kung ilalabas ninyo ito sa public hearing. Public hearing, magandang ideya. Kung sa publiko ko ito ilalabas, hindi na nila ito maitatago. Kailan po ang public hearing? Ngayong Biyernes po. Pwede pong magsalita ang mga residente, perpektong pagkakataon. Pagkatapos kong mag-file ng reklamo, pauwi na ako nang tumawag ang asawa ko. Helena, nasaan ka? Pauwi na. Gusto daw makipagkita ni Kuya. Mamayang gabi. Gusto makipagkita ni Kuya? Siguro nalaman na niyang pumunta ako sa bangko. Sige, magkita kami. Pero Helena, huwag ka sanang masyadong emosyonal. Pwede namang ayusin ito sa pamilya lang. Pamilya na naman. Akala yata nila kapag sinabi ang salitang iyon, maaayos na ang lahat. Sige, marami rin akong sasabihin. Gabi na nang magkita kami sa isang coffee shop malapit sa bahay ng mga biyenan ko. Nandoon na ang bayaw ko, ang hipag ko, at ang asawa ko. Malamig ang atmosphere. Umupo ka, maikling sabi ng bayaw ko. Helena, pumunta ka daw sa bangko kanina? Diretso niyang tanong. Opo, pumunta ako. Bakit? Hindi ka man lang nagsabi. Kailangan ko bang magpaalam? Sarili ko namang problema iyon. Sumimangot ang bayaw ko. Sarili mong problema? Problema ito ng pamilya. Pamilya na naman. Pero hindi ba sinabi niyong hindi ako pamilya? Ang pamilyang walang apo. Helena, ganyan ka na ba talaga? Sabi ng hipag ko. Hindi ako nakikipagtalo. Sinasabi ko lang ang totoo. Inilabas ko ang mga inihanda kong dokumento. Ipaliwanag niyo po ito. Mga peking special power of attorney, bank statements, medical consent forms. Lalong sumimangot ang bayaw ko at hipag ko. Ano iyan? Mga dokumentong nakapangalan sa akin. Pero wala akong ginawang ganyan. Pamilya ka naman. Kaya natural lang iyan. Natural lang?
Natural lang ba na umutang sa pangalan ko, gumawa ng account at maging co-maker nang wala akong paalam? Hindi makasagot ang bayaw ko. Sumabat ang hipag ko. Helena, hindi ka naman namin ginamit sa masama. Aayusin din naman namin pagkatapos. Kailan? Paano? Kapag nakuha nyo na ang compensation at iiwan nyo sa akin ang lahat ng utang? Ipinakita ko sa kanila ang note na nakuha ko sa biyenan ko. Wala namang anak, kaya pwede nang itakwil. Namutla ang hipag ko nang makita niya ang note. Saan mo nakuha iyan? Ang mahalaga ay hindi kung saan ko nakuha, kundi kung totoo ba ito. Nagsimulang magalit ang bayaw ko. Helena, ginagawa mo ba kaming kriminal? Kayo po ang gumawa sa sarili niyo niyan. Ako, sinasabi ko lang ang totoo. Katotohanan, ano ang masama sa pagtutulungan ng pamilya? Pamilya? Itinakwil niyo ako dahil wala akong anak, tapos kapag kailangan niyo ako, pamilya na ako? Hindi makasagot ang bayaw ko. Sinubukan ng asawa ko na mamagitan. Helena, hindi naman masama ang intensyon ni Kuya. Makikinabang din naman tayo dito. Mahal, kanino ka kakampi? Hindi naman sa kampi. Pamilya tayo. Pumili ka. Kung sa akin ka, dapat kitang-kita. Kung hindi, sabihin mo, nag-isip ang asawa ko. Sa reaksyon niya pa lang, alam ko na ang sagot. Helena, huwag ka nang masyadong mag-isip ng malalim. Sa pamilya niya pa rin siya kumakampi. Tumayo ako. Sige, ako rin. Mag-iisip na ako ng malalim. Ano? Sa Biyernes, sa public hearing, ilalabas ko ang lahat ng ito, kung paano ginamit ang pangalan ko, at kung sino ang gumawa nito. Nagulat ang bayaw ko. Helena, nababaliw ka na ba? Paano ang pamilya natin? Hindi ba sinabi niyong hindi ako pamilya? Ang pamilyang walang apo ay hindi pamilya. Helena, please, nagmamakaawa ang hipag ko. Pero desidido na ako. Salamat sa lahat ng paghihirap na dinulot nyo. Mula ngayon, ang mga pamilyang may apo na ang bahala sa isa't isa. Paglabas ko ng coffee shop, sumigaw ang bayaw ko sa likod ko. Helena, magsisisi ka. Magsisisi? 7 taon na akong nagsisisi. Ngayon, hindi na ako magsisisi pa. Pag-uwi ko, naghanda ako para sa public hearing sa Biyernes. Inayos ko lahat ng dokumento at isinulat ang sasabihin ko. Ilang araw na lang, matatapos na ang lahat, ang tunay na katapusan. Biyernes na, araw ng public hearing. Maaga akong gumising at muling sinuri ang mga dokumento, mga peking papeles, bank statements, records ng ospital at ang note mula sa biyenan ko. Lahat ng ebidensya ay handa na. Pagdating ko sa venue, mas marami pa sa inaasahan ko ang mga tao, mga may-ari ng lupa, mga residente, at nandoon din ang pamilya ng asawa ko. Mas magara pa sa dati ang suot ng biyenan kong babae at naka-Amerikana pa ang bayaw at hipag ko. Siguro, para pigilan ako. Nagsimula ang public hearing at ipinaliwanag muna ang plano ng development, ang halaga ng compensation, ang schedule ng proyekto, isang malaking proyekto pala, at dumating na ang oras para sa mga opinyon. Ako ang unang nagsalita. Magandang umaga po. Mayroon po akong natuklasang isang seryosong problema na may kinalaman sa proyektong ito. Tumahimik ang lahat. Kinakabahan ang pamilya ng asawa ko. Ang pangalan ko po ay ginamit nang wala akong pahintulot sa iba't ibang dokumento at may direktang kinalaman po ito sa proyektong ito. Ipinakita ko sa screen ang mga inihanda kong dokumento. Una, ang mga peking special power of attorney. Lahat po ng special power of attorney na ito ay nakapangalan sa akin pero hindi ko po ito pirma. Pinatunayan na rin po ito ng isang handwriting expert. Nagbulungan ang mga tao. Pangalawa, ipinakita ko ang mga bank statements, mga account at utang na nakapangalan sa akin. Lahat po ito ay ginawa nang wala akong pahintulot, hindi mapakali ang biyenan kong babae. Pangatlo, ipinakita ko ang pinakamasaklap na ebidensya. At ito po, ang plano. Sa likod ng lahat ng ito, wala namang anak, kaya pwede nang itakwil. Nang lumabas ang mga salitang iyon sa screen, nagkagulo ang mga tao.
Ang dahilan pong ipamana lang sa may apo ay isang paraan lang para hatiin ang responsibilidad. Ginamit po nila ako para mabawasan ang kanilang risk at kapag nagkaproblema, sa akin po isisisi ang lahat. Biglang tumayo ang bayaw ko. Sinungaling, walang ganyang plano, pero mas marami pa akong ipinakitang ebidensya. Mga record ng pagpapalit ng guardian sa ospital, CCTV footage, at mga peking pirma na kinumpirma ng bangko. Lahat po ng ebidensya ay narito. At makikita niyo pong sistematiko ang lahat ng ito. Biglang tumayo ang biyenan kong babae at sumigaw, "Helena, ganyan ka na ba talaga? Tatalikuran mo ang pamilya." Tatalikuran ang pamilya? Inay, sino po ang unang tumalikod? Sino po ang nagsabing, hindi ako pamilya at ginamit lang ako? Hindi naman iyon ang ibig kong sabihin. Kung hindi, ano po? Narito na po ang lahat ng ebidensya. Nagsimulang umiyak ang biyenan kong babae. Ang kanyang imahe bilang isang relihiyosang babae ay biglang naglaho. "Helena, please, wag mong sirain ang pamilya natin." Sumabat ang hipag ko. "Helena, i-cancel mo lahat ito. Kung hindi, hindi ka namin tatantanan." Banta po ba iyan? Pero handa po ako. Ano po ang gagawin niyo sa akin? Gagawa na naman ng kasinungalingan? Biglang sumigaw na naman ang bayaw ko. Sinungaling si Helena. Mahilig talaga sa pera iyan. Mahilig sa pera? Sino po ba ang mahilig sa pera? Ipinakita ko rin ang mga dokumento tungkol sa compensation. Ang matatanggap niyong compensation sa mga lupang ito ay aabot sa milyon-milyon. Para makuha ang perang iyon, ginamit niyo ako. Lalong naging interesado ang mga tao. Milyon-milyon. Biglang dumating ang biyenan kong lalaki. Nakadamit, pang-ospital, may tungkod, at dahan-dahang naglalakad. "Papa." Nagulat ang biyenan kong babae at tumakbo papalapit sa kanya. "Bakit po kayo nandito? Hindi pa po kayo magaling." Pero itinulak ng biyenan kong lalaki ang asawa niya at naglakad papunta sa mikropono. Sandali lang. Kinuha niya ang mikropono at nanginginig na nagsalita. "Ako po, si Teodoro Reyes. Mayroon po akong sasabihin." Tumahimik ang lahat. Lahat po ng sinabi ng manugang kong si Helena ay totoo. Nagulat ang pamilya ng asawa ko. "Papa, ano po ang sinasabi niyo?" Sigaw ng bayaw ko. Pero nagpatuloy ang biyenan kong lalaki. "Si Antonio po ang nagplano ng lahat ng ito para gamitin si Helena. Noong una, wala akong alam. Pero nang malaman ko, sobra akong nagalit at hindi ko kinaya." "Papa," umiiyak na sabi ng hipag ko, pero hindi tumigil ang biyenan kong lalaki. "Si Helena, sa loob ng 7 taon, maraming ginawa para sa pamilya natin. Pero tayo, hindi man lang natin siya itinuring na pamilya, ginamit pa natin siya." Sinubukan siyang pigilan ng biyenan kong babae. "Mahal, tama na, please." Pero tinapos ng biyenan kong lalaki ang kanyang sasabihin. "Ako, humihingi ako ng tawad kay Helena. Nagkamali ang pamilya namin. Sa sandaling iyon, gumuho ang mundo ng pamilya ng asawa ko. Sumigaw ang bayaw ko sa tatay niya. "Papa, bakit niyo po ito ginagawa? Sinisira niyo po ang pamilya natin." "Hindi ako ang sumisira, ikaw," sigaw ng biyenan kong lalaki. Hindi makasagot ang bayaw ko. Biglang tumakbo papalapit sa akin ang hipag ko. "Helena, dahil sa iyo, masisira kaming lahat. I-cancel mo ito." Pero pinigilan siya ng ibang tao. Mukhang siya ang biktima. Paano nila nagawa iyan sa isang kapamilya? Biglang lumuhod sa harap ko ang biyenan kong babae. "Helena, please, patawarin mo na kami. Nagkamali ako, pero desidido na ako. Inay, huli na po ang lahat. Mula noong sinabi niyong, hindi ako pamilya, huli na po ang lahat. Helena, please, hindi na po ako manugang ng pamilyang ito. Kayo po ang nagsabi niyan." Pagkatapos ng public hearing, maraming lumapit sa akin para magbigay ng suporta. "Ang tapang niyo po." Pero hindi ako masaya. Parang nawalan ako ng gana. 7 taon at ganito lang pala ang katapusan. Gabi na nang umuwi ako. Naghihintay ang asawa ko. "Helena, anong gagawin natin ngayon?" "Ano pa ba? Maghiwalay na tayo." "Maghiwalay? Hindi ba masyadong mabilis?"
Hindi ito mabilis. Nakita mo naman kanina, di ba? Hanggang sa huli, sa pamilya mo ka pa rin kumakampi. Yumuko siya. Helena, sorry. Walang magbabago sa sorry mo. Tapos na ang lahat. Isang buwan pagkatapos noon. Nasa isang law firm ako. Kausap ang abogado ko. Halos tapos na po ang lahat. Ang kasong pamemeke ay naisampa na at lahat ng co-makers application ay na-cancel na. Salamat po. Pero patuloy po silang humihingi ng areglo. Ano po ang gusto niyong gawin? Areglo. Siguro ayaw na nilang lumaki pa ang gulo. Wala po akong balak makipag-areglo. Ituloy po natin ang kaso. Sige po. Itutuloy po natin. Paglabas ko sa law firm, pumunta ako sa bangko para sa huling pag-aayos. Sinabi sa akin ng staff ng bangko, lahat po ng co-makers application ay na-cancel na at lahat ng account na ginawa ng wala kayong pahintulot ay naipasara na. Salamat po. Pero patuloy po silang pumupunta dito at nagtatanong. Anong tanong? Gusto po sana nilang maging co-maker ulit kayo. Pero dahil na blacklist na po sila, hindi na po puwede. Hindi pa rin pala sumusuko ang bayaw at hipag ko. Paglabas ko sa bangko, tiningnan ko ang cellphone ko. Maraming missed calls, lahat galing sa pamilya ng asawa ko. Pero hindi ko sinagot. Wala na kaming dapat pag-usapan. Kinahapunan, pag-uwi ko, nag-iimpake na ang asawa ko. Anong ginagawa mo? Dala ko na ang divorce papers. Pirmahan mo na. Sumuko na rin pala siya. Walang emosyon kong pinirmahan ang mga papeles. Sa isip ko, tapos na ang lahat. Helena, sorry talaga. Huling paghingi niya ng tawad. Okay lang. Mas mabuti na ito para sa ating dalawa. Galit na galit si kuya. Nagkaproblema rin siya sa kumpanya. Nagkaproblema sa kumpanya ang bayaw ko. Kasalanan niya iyan. At nalulungkot si inay. Nalulungkot ang biyenan ko? Kung nalulungkot siya, magpatingin siya sa doktor. Ang mga pamilyang may apo na ang bahala sa kanya. Wala nang masabi ang asawa ko. Pagkatapos niyang mag-impake, lumingon siya sa huling pagkakataon. Helena, pwede ba kitang tawagan minsan? Huwag na. Pagkaalis niya, biglang tumahimik ang bahay. Ang unang katahimikan sa loob ng 7 taon. Ilang araw ang lumipas, nakatanggap ako ng text mula sa biyenan kong babae. Helena, nagkamali ako. Please, bumalik ka na. Ipangalan ko sa iyo ang lupa. Ipangalan sa akin ang lupa. Ngayon pa. Nag-reply ako. Inay, hindi po ba sinabi niyong hindi ako pamilya? Ang pamilyang walang apo ay hindi pamilya. Bakit niyo po ipapangalan sa akin ang lupa kung hindi ako pamilya? Mula noon, hindi na sila tumawag. Isang buwan pa ang lumipas, nagkasalubong kami ng hipag ko sa daan. Helena, pinigilan niya ako. Ate, kumusta po? Helena, tapos na ba talaga tayo? Wala naman pong nasimulan. Please, bigyan mo kami ng isa pang pagkakataon. Hihingi kami ng tawad. Ate, ang paghingi ng tawad ay sa simula ginagawa. Kapag nahuli na, hindi na iyon tawad, kundi dahilan. Nagsimulang umiyak ang hipag ko. Helena, sira na ang pamilya namin. Inatake si Papa, hindi na lumalabas ng simbahan si Inay, at natanggal sa trabaho si Antonio. Mukhang gumuho na nga ang lahat. Pero iyon ang nararapat na resulta. Ate, hindi ko po iyan kasalanan. Iyan po ang resulta ng mga pinili ninyo. Helena, ang mga pamilyang may apo na po ang bahala sa isa't isa. Pagtalikod ko, sumigaw siya sa huli. Helena, mahihirapan ka ring mag-isa. Mahihirapan akong mag-isa? Lumingon ako at ngumiti. Ate, hindi ako nag-iisa. Kasama ko ang sarili ko. Ilang linggo pagkatapos noon, nakahanap ako ng bagong trabaho. Sa audit team ulit. Sa unang araw ko, masaya akong tinanggap ng mga bago kong katrabaho. Helena, welcome. Salamat po. Galingan ko po. Habang nanananghalian, tinanong ako ng isang katrabaho. Helena, hindi ka ba kasal? Hiwalay na po. Ganoon ba? Sorry, okay lang po. Mas malaya na nga po ako ngayon. Totoo iyon. Hindi ko na kailangang isipin ang sasabihin ng mga biyenan ko
at hindi na ako kailangang maghanda para sa mga okasyon. Pagkatapos ng trabaho, sinimulan kong gawin ang mga gusto kong gawin. Nag-aral ako ng pagluluto. Isang araw, bumili ako ng isang magandang notebook sa bookstore. Pag-uwi ko, sa unang pahina, isinulat ko, ako ang guardian ng buhay ko. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na kalayaan. Hindi na ako manugang ng kahit sino, hindi na ako panangga ng kahit sino. Ako na, si Helena. Minsan, tumatawag pa rin ang asawa ko o ang pamilya niya, pero hindi ko sinasagot. Hindi na kailangan. Kagabi, nag-text na naman ang biyenan kong babae. Helena, malubha ang sakit ng papa mo. Pumunta ka naman kahit isang beses lang, pero hindi ako nag-reply. Ang mga pamilyang may apo na ang bahala. Sa halip, tumingin ako sa salamin at sinabi, Helena, ang dami mong pinagdaanan. Mula ngayon, ako na ang magpoprotekta sa sarili ko. At ngayon, nagsimula na naman ang isang ordinaryong araw, isang araw na walang inaalalang biyenan, walang asawang kailangang intindihin, isang araw na para lang sa akin. Mga kaibigan, ano ang masasabi niyo sa kuwento natin ngayon? Habang pinapakinggan ko ang kuwento ni Helena, marami akong naisip. Isang manugang na naglingkod sa loob ng 7 taon, pero dahil lang sa walang anak, itinakwil at ginamit pa. Nakakalungkot, pero nakakagaan din ng loob. Noong una, naisip kong masyadong matigas si Helena, pero habang tumatagal, naintindihan kong sobra na pala ang pinagdaanan niya. Ininsulto sa harap ng lahat at ginamit pa ang pangalan sa kung ano-anong dokumento, isang detalyadong plano. Mabuti na lang at galing sa audit team si Helena. Kung ibang tao siguro, mahihirapan siyang humanap ng ebidensya at lumaban sa batas. Ang pinakahumanga ako ay ang katatagan ni Helena. Kahit na umiiyak ang biyenan niya at humihingi ng tawad ang asawa niya, nanindigan siya. Sa buhay, marami tayong kailangang tiisin sa ngalan ng pamilya, lalo na sa mga manugang. Pero ipinapakita ng kuwentong ito na hindi lahat ay pwedeng pagtakpan ng salitang pamilya. Hindi madaling maging matapang tulad ni Helena, pero minsan, kailangan nating maging matatag para protektahan ang ating sarili. Tulad ng isinulat niya sa kanyang notebook, ako ang guardian ng buhay ko. Sana ang kuwentong ito ay magbigay sa inyo ng kaunting aliw at lakas ng loob.